Pasado alas 8 kagabi nang pumutok ang malungkot na balita sa pagpanaw ng Comedy King na si Dolphy. Ayon sa medical bulletin na inilabas ng Makati Medical Center, multiple organ failure na dala ng chronic obstructive pulmonary disease ang pinakadahilan ng kamatayan ng aktor. Matatandaan na June 9, unang na-confine ng Comedy King, mahigit isang buwan din ang kanyang naging pakikipaglaban sa sakit bago ang nakakalungkot na pangyayaring ito. Mararamdaman sa paligid pa lang ng ospital ang hinagpis ng bawat isa, ang pamilya at mga mahal sa buhay ni Dolphy, mga fans, at maging mga taga-media, labis ang naging pagdadalamhati. He knew as he was going how much the country loved him. He knew how everyone was praying for him, and if he could, he would have stayed. So just he could thank you personally. But where his spirit was strong, his body had so weakened, he had to go. Matapos nito ay kinonvoy na ang mga labi ng Comedy King patungong Heritage Memorial Park sa Taguig. Personal na sumama sa convoy si Vice President Jejomar Binay na ninong ng isa sa anak ni Dolphy na si Vandolph Quezon. Personal na nagpaabot ng pakikiramay si Binay para sa yumaong Comedy King. Pagkagaling sa mga Pilipinas, regional. Yung award niya, national, parang living hero yun. Kaya kung siya tinatawag na Van Dolphy, ang lalo po kasi si Van Dolphy. Itong oras nito, inaayos na. Sa mga panahon nakikipaglaban sa sakit ang Comedy King na si Dolphy, hindi bumitaw ang sambayan ng Pilipino para mag-alay ng panalangin at suporta. Ngayon, bagamat wala na si Dolphy sa mundong ito, mananatili pa rin siya sa puso ng bawat isa. Heaven is a happier place with him there. And for us whom he's left behind, comedy's dead, but long live comedy. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bernard Tan. Bakit tayo legal? Binalot ng lungkot ang masayang kaharian ng Pidol's Wonderland sa pagkalat ng balita na si Kevin Cosme ng Home Along the Riles ay nagsara ng pahina sa kanyang buhay. Malungkot na balita para sa lahat ang pagpanaw ng bantog na aktor na si Dolphy. Nag-lights out ang kamera alas 8:34 ng gabi, Martes. Si Rodolfo Vera Quezon Sr. ay kilala ng mga fans bilang Ompong, John Poruntong, Kevin Cosme, Pacifica Falayfay, Golay at marami pang ibang eksena na pinapatok niya sa takilya. Tanyag ang Pilipinas sa larangan ng kasiyahan, kaya naman ang sining sa iba't ibang manifestasyon ay nagpamalas ng kilatis ng galak at hagik-gik ng pagkamasayahin. Si Mang Dolphy ang nagpamalas ng malawak na pagsakop o pagyakap sa panlasa ng Pinoy simula sa dekada ng mga lolo, nanay at maging ng mga Jejemon generation. Nakilala siya sa mga pelikula ng giyera sa Bataan, sa John and Marcia, Home Along the Riles, Pidol's Wonderland at mahigit 200 pelikula pa. May mga kwentong 13 anyos pa lang ay nagsimula na si Mang Dolphy sa entertainment industry. Pero ang mga yugto sa kanyang buhay ay markado ng mga pinasukan niyang trabaho bilang shoeshine boy, taga-kabit ng butones sa patahian ng pantalon, taga-ayos ng bote at kargador ng pier. Diana Marcia, Diana Marcia, yung sa TV series nila ba yun? Oo, yan. Anong nakakatuwa kay Dolphy na Yung nagbabakla-baklaan siya. Bakit mo paborito yung Pacifica Falayfay? Ay, kasi karamihan dun ang action niya pangbakla ka, pambabae. At nakakatawa siya kasi may pagkalalaki, may pagkababae. TV yung Home Along the Riles. Bakit mo paborito yun? Ay kasi nagbibigay ng kasiyahan sa pamilya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Emil Carion.